Ito yung gusto ko talagang nakikita, yung parang medyo luma. O ayan na, medyo meron na kayong clue. Tapos yung medyo makukulture shock tayo ng kaunti. Another clue about dun sa may bansang pupuntahan natin, pwede tayong mag-apply ng visa pre-arrival and then pwede din naman na visa on arrival. So ayan na clue. Ayan na naman another clue. 5 hours pa yung biyahe namin from Kuala Lumpur going dun sa may pupuntahan natin. Good morning everyone! Ito po si Enzo. So today is another day and it's very exciting kasi pupunta tayo sa may lugar na first time natin pupuntahan. Katulad nga sinabi namin sa inyo last time. So this is it. Ito na yun. So medyo kinakabahan kami. Medyo paano ba? Natatakot ng kaunti, pero syempre mas more on exciting o excited kami kasi nga syempre ito yung first time, tapos iba na naman yung makikita natin, tapos ewan ko, tumatanda na yata ako, parang more on cities. Ito yung gusto ko talagang nakikita, yung parang medyo luma. O ayan na, medyo meron na kayong clue, tapos yung medyo makukulture shock tayo ng kaunti. So nandito pa rin tayo ngayon sa may KL. And then, papunta na tayo ng airport. Nag-express train ulit kami, guys. So, balikan nga yung kinuha namin sa Klook para makatipid kayo. Gamitin niyo yung promo code namin para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Gamitin niyo lang po yung Go With Mail. So, ito yung 28 minutes lang na sa may airport na kayo para hindi na kayo masyadong ma-pressure sa biyahe. So, talagang yung express train talaga yung the best way para makarating sa airport. So, ito yung itsura niya. Nang mabilis, yes. So, ito yung itsura niya, guys. So, wala pa masyadong tao. Ikot ko kayo. O, diba? Meron ditong parang magkaharap. O, ayan. Tapos, may nalagyan dito ng mga luggages. Ito pa. So, ayan siya. Ganun lang siyang kasimple. And then, kapag gumamit kayo ng Klook, yung mismong barcode na ng Klook yung gagamitin ninyo, hindi nyo na siya ipapapalit ng ticket. So, ayan na siya. So, we're so excited. Excited ka ba? Super excited. We. Hindi na kami. Yes. Tsaka guys, kasi ang dami namin pinagdaanan. Bago kasi to. So, kaya, the fact na natuloy kami, ibig sabihin talagang para sa amin tong trip na to. So, ay magkita-kita tayo kapag nasa airport na tayo. Guys, nandito na tayo sa may airport and it's 5:40 AM. So, nakakatuwa lang kasi yung train papunta talaga dito sa may Terminal 1, talagang 28 minutes, saktong-sakto talaga siya. So, nandito tayo ngayon sa may Kuala Lumpur International Airport, Terminal 1. Ito yung first time namin. Pero, ayun na nga, meron kaagad bad news. Kasi supposedly, ang flight namin, nung una pa lang, 6:10, na naging 7:45, na ngayon ay 9 AM na. So, imagine, di ba? So, wala pa man na magiging problema na kaagad namin yung pabalik dito. Kasi yung pabalik ng Pilipinas, parang connecting flight lang din kami. Hindi na kami lalabas ulit ng KL. So, kapag ka na-delay yung flight namin pabalik dito, patay na. Hindi kami makakabalik sa Pilipinas ng flight namin mismo. So, malamang gumastos kami ng rebooking. So, pray natin na sana huwag naman ma-delay yung papunta rito or pabalik dito ulit. Another clue about dun sa may bansang pupuntahan natin, pwede tayong mag-apply ng visa pre-arrival and then pwede din naman na visa on arrival. So, ayan na, clue ulit. So, tayo, ginawa natin, pre-arrival pa lang. So, meron na kaming visa application. Tapos, pagdating doon, ibibigay na lang namin application namin and then magbabayad na lang tayo ng visa. So, ganun yung ginawa namin. So, ito na siya, guys. Ayun si Enzo. So we're so excited na medyo pagod kasi nga meron lang tayong 24 hours sa Kuala Lumpur, tapos talagang talaga namin, minaximize pa talaga namin. Diyos ko, parang yung pagod namin doon pa lang sa may inattendan namin na festival sa may Bato Caves, grabe, parang doon pa lang yung energy namin na 100%, doon pa lang naubos na kagad mga 70 sa sobrang balyahan doon sa may train. But the whole experience naman, masaya pa din. Siyempre, ganoon naman talaga, di ba dapat? Lagi nating pasasayin yung experience natin. May mga kaunting hindi masyadong magagandang nangyayari. Pero dapat hindi nasisirado yung pag-travel natin. Guys, nandito na tayo sa may airport lounge. And itinatry na ni Enzo kung pwede yung security bank namin na credit card
na privilege namin na meron kasi kaming dalawang airport lounge na international using our security bank na platinum card. Guys, ito yung mga food nila. So, usually talaga parang mga halal food or mga Malaysian food. Pero ang dami rin variety. Tapos ayan, meron pa ditong mga cookies, mga pastries. Ito pa guys, ang dami in fairness. And then dito yung pinaka-salad station nila. Tapos ito, may pa-fruits pa dito. And then, ito yung mga drinks. So, free din lahat to guys. Ito, mga soft drinks din siya. Dami. So, ito na kaagad sa Enzo. Pero, magra-rice agad siya. Diretso rice ka agad siya. So, and then, lahat lang tayo dito. Ang laki niya guys, in fairness. Tapos ito, mararamdaman mo talaga nasa may airport lounge ka. Kasi, kaunti yung tao. Unlike sa may Pilipinas, ang dami na nasa may airport lounge. So, ito, meron pa dito mga parang bars. Dito naman yung mga liquor, mga alak. So, pwedeng-pwede din dyan. Free din to lahat. Ayan. Pwede ka dito umorder. O, diba? And then, eto kami. Meron ditong couch. And then, pwede muna kayo rito kumain sa may table. So, yun yung gagawin natin. Ang laki niya, guys. In all fairness. Oh. No. Oh, meron pa dito. Tapos, syempre, ito yung pinaka-toilet nila. I mean, movie room pa, guys. Yung pinaka-toilet room nila. So, grabe. Ang laki dito, guys. In all fairness, pasensya na kayo, ha? Ito na naman. Kumana na naman yung pagiging ano namin. May coffee pa dito. O, syempre, ito yung first time namin ito na-experience, guys, na makapunta ng airport lounge na international. Kasi usually, di ba nga, sa Pilipinas lang tayo. And so, nakaka-amaze talaga siya. And then, ang kaibahan pa dito, syempre, yung mga kasama nyo, iba-ibang lahi talaga. Hindi katulad sa atin na, na ano pa ako, Diyos ko, nakakahiya. Diyos ko, lumabas na may pagiging tutugso ko, guys. Nabunggo ko yung mesa. So, ayun na nga. Ang ibig kong sabihin, syempre sa atin, di ba, puro mga Filipino yung kasama natin. So, at least dito, iba-ibang lahi. Oh, guys, oh, ang laki niya talaga, promise. Meron pa siya dito. So, alam niyo yun, yung hindi ka mauubusan ng personal space ninyo or ng private space ninyo. So, ganun talaga siya, guys. So, ang ginamit nga pala namin ditong credit card ay yung security bank namin na platinum. Kasi kapag meron kayong security bank na platinum, meron kayong dalawang airport lounges na international. So, yun yung ginamit namin. So, yun siya, guys. Ito na kagad sa Enzo. Alam nyo ba guys, nakakapanibago kasi first time natin sa international na lounge sa Pilipinas, kuha na tayo ng body, dito nakakaya ko. Ayun lang nga din talaga. Pero dead man lang. Diyos ko, Pilipino tayo, yun yung lagi ko sinasabi. Pag Pilipino, walang hiyahin. So guys, of course, chibugan time na. So natikman ko na yung chicken curry nila. Grabe, sarap talaga. Iba talaga yung chicken curry sa may Malaysia, ganyan. Yung mga Indian food na may curry, iba talaga. Kahit naman sa may Thailand, ganun din. And then, ito yung food ni Enzo. Diba? Tapos ito nga, may soft drinks pa kami. So guys nga pala ha, kapag wala kayong free pass or wala kayong privilege, alam niyo ba kung magkano dito guys? It's 2,580 pesos katumbas sa peso. So imagine niyo kami dalawa ni Enzo, sa 5,000 na lang. 5,000 kami, diba? So hindi naman namin ito ma-afford kapag magbabayad kami. I mean, ma-afford namin, pero syempre, manghinayin naman kami sa may 2,500 pesos. So malaking bagay talaga yung privileges na nakukuha natin sa mga credit cards natin. So alam nyo na, lagi namin sa inyong sinasabi, yung pagdagdag namin ng mga credit cards, hindi para madagdagan yung utang namin. Kasi gusto namin madagdagan yung privileges namin. So diba, ngayon lang kami nakapag-airport lounge. So ito sa episode na to, grabe. Ang dami nating first time. First time namin mag-international airport lounge. And then, first time pa natin makakapunta sa may bansang pupuntahan natin. So, kumusta ba experience natin? Actually, syempre first time, no? At totoo, nahihiya kami. Kasi yung pagkakaiba, no? At saka nakakaano ngayon, yung mga kasama natin, mga foreigner talaga. Yun na nga. So, tapos nakikita mo yung kain talaga nila. As in, parang ano lang. Parang ano lang, pika-pika, parang gano'n. Yung iba, alam nyo, parang meeting lang, nakikipag-meeting lang sila sa may business partner sila, something, nagkakape lang sila.
Ganun. Kami talaga, guys, kung nakadalawang plato ako ng kanin. Sarap yung kanin nila, no? Oh, Chicken curry. ang sarap talaga yung chicken curry nila. Hindi na ako nakapag nito dessert kasi nabusog agad ako sa kanin. Kasi nga mahaba-haba yung biyahe namin, guys. Ayan na naman sa another clue. 5 hours pa yung biyahe namin from Kuala Lumpur going dun sa may pupuntahan natin. Although meron namang food na kasama na yung plane ticket natin, kasama na siya doon. Pero syempre, di ba, nagpakabusog na rin kami. So guys, after 5 hours of flight, nandito na tayo sa ating destination. So grabe, ang lamig, 13 degrees. Buti na lang, maaraw. Kasi kung hindi, as in sobrang lamig talaga. Nakikita nyo ba yung mga suot nila? Mga naka-winter jacket sila. Hindi kami ready, guys. I-explain namin sa inyo kung bakit hindi kami ready mamaya. So ngayon, nandito na kami sa may labas. Nag-aabang na kami ng taxi, nag-prepaid taxi na kami. Guys, ito na yung ating taxi. Look at the taxi, guys. Signan nyo kung gaano lang siya kaliit. As in, super liit lang siya. So ito na siya, guys. Signan nyo ako kung paano ako papasok. Ayan siya. So, o diba? So ganyan lang siya kaliit, guys. Ang liit lang ng taxi dito. Ayan na, nandito na tayo sa loob. So, didiretso na tayo sa hotel natin. So, ganun lang siyang ka-convenient. Actually, super convenient lang siya. So, mamaya, explain ko sa inyo about the visa and then kung saan kayo makakapag-book na itong binook namin na prepaid taxi para nga hindi na kayo huwag natin English yun. Hindi kayo maloko. Madaya. Ganun. Tapos, yung SIM card din, nakabili na rin kami ng SIM card. So, ipapakita namin sa inyo yan mamaya. I-explain namin sa inyo yan mamaya. So, ngayon pupunta muna tayo sa may hotel natin. And then, syempre, meron tayong pa-room tour din. Para kompletong-kompleto information na makukuha nyo sa amin. Once pupunta kayo dito sa may bansang sinasabi namin sa inyo. Na hanggang ngayon, pilit pa rin namin sinisikret. Pero kung matatalas yung mga mata ninyo, for sure, alam nyo na kung nasaan na kami, di ba? Kaya wag muna kayong KJ. Hayaan nyo, tapusin nyo muna yung video namin. So guys, nandito na tayo sa may hostel natin. Ayan, nag-check-in lang si Enzo. So nandito tayo sa may Flack Hostel. Pero ang binook namin, private siya na room. Kasi, ayun nga, syempre gusto naman namin ng privacy, ganyan. Pero, talagang sinadya ko na doon kami sa may matao mag-stay. Kasi nga, syempre, first time namin. So, para, alam namin na maraming tao. So, ito, hostel siya. Marami rin itong mga nagbe-bed space. Ano tawag sa nagbe-bed space? Sa bunk beds, yung mga gano'n, mga shared, ganyan. So, dito puro mga backpackers talaga. So, kung makikita nyo yung kumakain sila, puro mga foreigners talaga. So, pero kami, kumuha kami ng private room. So, yun nga, para kapag gusto namin magkukulong lang kami. Kapag gusto naman namin maraming tao, lalabas lang kami. So, papakita namin sa inyo mamaya yung room namin. Yung room nga pala namin ay only 1,300 pesos lang siya a night. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kasi meron dito rooftop. Yun yung nagustuhan ko kasi maganda din yung view. So, syempre, i-room tour namin kayo. And then, mamaya magre-recap na tayo about the visa, yung mga procedure, papasok dito. So guys, magsisimula na tayo ng room tour. Ito na mismo yung aming room. So ang tawag nila rito ay double deluxe with private CR. So meron tayong private CR syempre para hindi na nga tayo makakasalamuha masyado sa kanila. And then ito nga pala guys, ay only 1,300 pesos a night. And then pagpasok nyo ito, may TV ka agad dito. And then dito guys, look! Meron ditong parang sofa. Sofa ba tawag dito? Ano ba tawag dito? Basta, eto, couch. Ayan, couch. Ito yung mga nakikita ko sa Saan nga yung best, ha? Sa Chris TV dahil hindi. At saka yung sa spa. O, diba? So, ganyan ka. O, diba? Parang ka na ipuput scrub, guys. Ganun siya, diba? And then, syempre may window. Sabi ko sa inyo, hindi na ako komportabling matulog nang walang window. Tapos ito yung guys, pagtalon mo, ito na kagad yung aming bed. So, itong bed namin ay double bed din siya. So, malambot naman siya. And then, ayan, may aircon. Nakakaloka yung aircon namin, guys. Para siyang heater.
tignan nyo, nakikita nyo ba, naka 30 degrees siya. So, ganun talaga siya. Kasi sa milabas nga, nasa 13. So, ito, 30 siya. So, parang magiging heater natin siya. And then, from there, ito naman, so, meron tayo ditong, ito, sa Enzo, meron tayo ditong free bottled waters. Ang maganda doon, yung bottled waters nila, yung bottled waters nila, malaki guys. Ano siya, 1 liter siya, di ba? And then, ano pa ba yung meron dito? Pero wala silang coffee. Ito yung cabinet. Ito na siya. And then, wala na. So, mga storage na to. And then, tara, sama kayo sa akin. Dito na tayo sa may CR natin. So, tara. So, ito na yung pinaka-CR naman natin. So, look at the CR. So, ito siya. Oh. Napakalinis. Promise. Malinis talaga siya. May shower. Tapos, ito, meron din ditong hair dryer. And then, may bidet. So, malinis siya, guys. Malinis, mabango, maaliwalas. Kasi kahit sa may sa may CR, merong bintana. So, labas na tayo dito. So, ayan siya, guys. Ito na mismo yung room natin na 1,300 pesos lang a night. And then, meron pa dito. Fun! Actually, yung style niya, minimalist pa. Minimalist parang gano'n. Parang minimalist yung style niya. So, maganda siya. Ang ganda niya sa mata. Promise. So, nandito pa kami sa may pinaka first floor, sa may ground floor lang. So, napaka-convenient kasi wala ritong lift. Anong hagdan? Paano so, wala rin hindi tayo dadalang hagdan. Yes. So, ganun siya. So, kasi hingal na tayo palagi. Oo, grabe. So, ayun siya. So, ngayon naman, ipapakita naman namin sa inyo yung pinaka-rooftop natin. Kasi yun talaga, isa yun sa mga reasons kung bakit ko din to binook. Kasi parang nabasa ko sa gabi daw, meron daw doong parang live band. Sabi hindi, or kung hindi man live band, parang live music, something like that. So pwede dong tumambay. Guys, labas na tayo ng room natin. So, tara na. Akyat na tayo sa may itaas. Parang ang ganda guys. So, di ba may mga paintings pa yan. So, akyat na tayo sa itaas. Ipapakita nga namin sa inyo yung view ng ating, ano tawag doon? Rooftop. Pasensya na. 5 hours kasi naman yung binyahe namin. Kaya parang hilong-hilo pa rin ako. Parang banging-banging. So, dito na tayo masyado mag-vlog. Kasi puro rooms dito. So, doon na tayo sa may pinaka-itaas. Makita kita sa may rooftop. Ay, ito na ang rooftop. Ang lamig. Oh my gosh, guys. Ang ganda ng view namin. Promise. Look at the view. Nakikita nyo ba? Kaya nga i-focus ko. Look at the view, guys. Ako hindi nyo na ako nakita, di ba? Ang ganda ng view. Diba? Ang ganda ng view, guys. Kaya pasensya na, tinitignan ko kasi yung monitor para sure ako na nakikita nyo talaga yung magandang view. And hi! Namaste! And then, ayan, nag-namaste na ako. Alam nyo na kung nasaan kami. May idea na kayo. And then, ayan, parang restaurant talaga siya, guys. So, syempre, mamaya kakain tayo dito. Grabe, lamig. Lamig, guys. Grabe. So, ito yung nyo, guys. Ang ganda. Promise, hindi ako nag-umuwi. So, 1,300 lang to a night, ha, guys? Pwede pa rin daw umakyat sa taas. Ang bait ni Kuya. Akyat pa tayo sa may taas. Diyos ko, ano ba? Ay, yung parang wave. May natutulog. Ayan, may natutulog, guys. Ayan. Sabi sa inyo, yung mga, ano ba tayo sa atin sa ganyan? Hindi, baka nyo hindi sa atin mga dayuhan? Mga dayuhan. Hindi, yung kapatid yung jujuwain nila. Gusto ng mga, Afam. Ayan. Yung mga afam mahilig sa diba? Ang sama namin, no? Talagang binidyo namin siya. So, ang ganda, guys. Grabe. So guys, so bago namin ipakita sa inyo kung ano yung mga in-order namin kasi nandito nga tayo sa may taas ng restaurant. So syempre, big reveal na.
magtanga-tangahan doon. Kaya kunyari, hindi nyo pa alam kung nasaan kami. So yes, we are here in Kathmandu, Nepal. So ito yung first time namin dito. So we are so excited kasi talagang ang tagal na namin gusto nitong pumunta. Kasi nga, ewan ko, siguro nung unang panahon, talagang oldie na talaga ako. Kasi yun na yung gusto ko, yung mga ganong landscape, yung parang luma, ganyan. So nakita na namin kayo, pero syempre gagawa namin na separate video, yung parang aming first impression dito sa may Kathmandu, Nepal. So simulan na muna natin kung ano ba yung mga requirements papunta dito. So actually, tayo mga Pilipino, wala tayong requirements at all. Pwede tayo mag-apply ng visa on arrival, or pwede rin naman yung free arrival visa. Ayun. So pareho naman $30 yan. So kami dalawa ni Enzo, ang ginawa namin, ang in-apply na namin pre-arrival visa para hindi na kami pipila doon sa may kiosk kasi doon. Hindi ko na videohan kanina pagdating namin kasi bawal. So, para mas simple na, so ilalagay ko na lang yung link sa ibaba. Wala namang requirements yun. Kailangan nyo na mag-upload ng picture and then ng inyong passport. Tapos, dito rin kayo magbabayad sa airport ng $30. Tapos, bibigyan kayo ng form. Yun na yung parang approval na meron na kayong visa. And then, pupunta na kayo sa immigration, tatataka na kayo, and then meron ng sticker, yung inyong passport. So, dagdag sticker yun, maganda yun. So, and then, kamusta naman yung SIM card, saan ba makabila ng SIM card, paano ba yung transfer, and then, saan ba yung mga money changer. So, syempre, binidyo ko na yan kanina. So, eto, balikan natin, mag-rewind tayo ng kaunti. Guys, ito yun, paglabas ninyo dito sa may immigration, at saka dito sa may custom. Paglabas nyo, meron ditong money changer. Ayan. And then, meron ditong prepaid taxi. So, mas maganda yung prepaid taxi, guys, kasi hindi kayo malalaro sa may presyo. Unlike dun sa may labas, makipag-negotiate pa kayo sa mga drivers. Minsan nga, meron nga mga scam. And then, proven and tested, guys. Kasi nagtanong ako dun sa may mismong hotel namin kung magkano from the airport going to the hotel namin. Ang hinihingi sa amin ay $15. Dito, ang siningil sa amin, $7 lang. So, parang kulang-kulang 400 pesos lang. So, ang laking tipid nun. And then here, dito naman, bilihan naman ng SIM card. So, on the spot kayo bibili ng SIM card. And ang mura din. Yung pang 7 days na merong 15 GB ang shot, kulang-kulang 250 pesos. So, super mura. So, ang mura talaga dito, guys. So, ito yan. Paglabas nyo, huwag kayong mag-worry about the transportation. Sabihin nyo lang yung hotel ninyo and then bibigyan nila kayo ng presyo kung magkano. And surely, mura talaga siya, guys. Pwede kayong magtanong sa may hotel nyo muna kung magkano and then i-compare ninyo. And then, yun nga, meron daw money changer. And ito naman, meron naman ditong SIM card. So, lahat ng kailangan nyo, kumbaga parang tourist pack, nandito talaga lahat. So yes! So ganun lang siyang kasimple, guys. O nga pala ha, kapag mag-a-avail kayo ng SIM card, kailangan nyo nga pala ng ID picture. Kung wala, pipicturean yata kayo. Pero 50 cents lang. Mura lang din naman. Actually, ang mura talaga dito, nagulat talaga ako. Yung transfer nga namin, nakita nyo naman, $7 lang. Tapos yun nga pala ang namin, tawag nito SIM card, para nasa may 211 pesos lang. Kasi guys, yung palitan dito, 0.42 guys. So yung 100 nila 42 pesos lang natin. So yun yung conversion natin. So kami na Enzo, para hindi kami maliligaw tuloy, hindi kami malilito, pasensya na talaga kung anong pinagsasabi ko. Kasi yung biyahe talaga dito, grabe, lagpas 5 hours talaga. So anyways, ayun na nga. So sabi namin, i-divided by 2 na lang. So for example, yung 100 dito, parang 50 pesos na lang sa atin. Parang ganun yung gagawin namin para hindi na kami masyadong maguluhan. Pero mura pa rin naman. So, ayan. So, yes. So, mamaya gagawa tayo ng video na first impression naman namin sa may Kathmandu. Siyempre kasi marami tayo rito pupuntahan. Yung mga historical landmarks, ganyan. And guys marami rito UNESCO World Heritage Site. So, pupuntahan natin yung iba doon. That's why I'm so excited. So, yun nga pala guys, ako sobrang lamig dito, promise. Ano pa to ha? Anong oras na ngayon? So, 5. I know, 3:10. Ito kasi, yung oras kasi sa Pilipinas, ito, 5:25. Yun nga pala yung difference ha. Papakita ko sa inyo. Sa Pilipinas, ito, Philippine time to, 5:25. And then, dito ay 3:10. So, parang 2 hours and 15 minutes na behind yung oras dito. So, ganitong oras, ang lamig guys. Promise, lalo na kapag humangin pa. So, hindi kami talaga nag-prepared.
So yun lang siguro ikukwento namin sa inyo muna ngayon. Hindi kami nag-prepared. Akala kasi namin hindi kami matutuloy. Wala kaming dalang kahit anong winter jacket. So lahat ng isusuot talaga namin, lahat yun nakita nyo na, naisuot na namin sa Baguio, sa Taiwan, sa may Hong Kong. So lahat yung mga ganun lang, mga sweatshirt lang, tapos ito mga ganito-ganito. Ang lamig, yung tenga namin, promise, sobrang lamig. Tapos kailangan din namin ng gloves. So, titignan namin kung may mabibili kami. So, ayan guys. So, alam nyo na kaagad kung ano yung aabangan ninyo dito sa may ating Kathmandu series. So, samahan nyo kami guys para naman may kasama kami sa journey na to para may paramdam namin sa inyo yung excitement at saka yung ginaw dito. So, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!